Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikawalong kabanata ng Gawa. Basahin natin. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos, at labis nila siyang iniyakan. Pinag-uusig ni Saulo ang mga mananampalataya. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Nagkaroon ng matinding pag-uusig ang mga mananampalataya sa Jerusalem sa pamumuno ni Saulo. Pinadadakip at pinabibilanggo niya ang sinumang mahuling naniniwala. Kaya naman para makaiwas sa ganitong pag-uusig, ang mga naniniwala ay nagsitakas papuntang Judea at Samaria. Napansin ko lang na hindi ba't ito ang hangarin ng Diyos? Na ipamalita ang magandang balita sa Judea at Samaria hanggang sa dulo ng mundo? Ang matinding pag-uusig sa pamumuno ni Saulo ay siyang nagbigay daan para matulungang kumalat at umabot ang magandang balita sa Judea at Samaria. Totoong kapag kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari. Sadyang malupit ang pang-uusig ni Saulo. Saan kaya nanggagaling ang galit niya? Sa kanyang pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus. Basahin natin. Ipinangaral ang magandang balita sa Samaria. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig sila ng mabuti sa kanya. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Kaya masayang masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Mababasa natin dito ang mga gawa ni Felipe na nagpapaalis ng mga masasamang espiritu at pagpapagaling sa mga tao. Siya ay totoo namang puspos sa banal na espiritu, na siyang tumutulong sa kanya na gumawa ng maraming himala. At dahil dito, siya ay masusing pinakikinggan ng mga tao at naniniwala sa magandang balita. Basahin natin. May tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa salamangka. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. At lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Matagal na niyang pinahahanga ang mga tao sa kanyang kahusayan sa salamangka. Kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo,
sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismohan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ni Felipe. Mababasa natin dito ang isang taong mahusay sa salamangka. At dahil dito, marami ang nagsasabing siya ay may kapangyarihang kaloob ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, meron ba tayong kilala o kaya ay sinusundang mga taong katulad ni Simon na salamangkero? Madali kasi tayong madala sa mga bagay na di natin lubos na naiintindihan. Mga bagay na hindi natin maipaliwanag. At kapag nakikita natin ito, iniisip natin agad na ito ay galing sa Diyos. Sa ganitong pagkakataon, kailangan nating matutong mangilatis. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon ang mga kababalaghan o kamanghamanghang mga gawa ay nagmumula sa Diyos. Ito rin ang ginagamit ng kaaway para mailayo ang mga tao sa Diyos. Kung ang mga salamangkero ay gumagamit ng mga kababalaghan at salamangka at mahika, ang mga huwad na propeta naman ay gumagamit ng mga makamundong pag-iisip at pananalita, palihis na pangangatwiran, at iba't ibang uri ng filosofiya at paniniwala para malinlang ang mga tao. At kung mahina ang ating pangunawa o kaya naman ay mahina ang ating pananampalataya, tayo ay masusuway at kalaunan ay maniniwala sa kanila. Kaya naman kailangan nating basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan nating hasain ang ating pag-iisip. Ito ang nagbibigay kaalaman at pangunawa sa atin para makaiwas sa mga ganitong panlilinlang. Ito ang magtuturo sa atin kung ano ang katotohanan. At ito ang magtuturo sa atin ng totoong kalooban ng Diyos. Basahin natin. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos, ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat kahit nabautismohan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na Espiritu. Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na Espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, "Bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na Espiritu." Makikita natin dito ang tunay na hangarin ni Simon. Lumabas ang kanyang kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan at impluwensya na nakuha niya sa pagiging mahusay na salamangkero. Malamang ay nakita niya na kanyang magagamit ang kapangyarihang ito para sa pansariling kapakanan. Sa ating pagkikilatis, ang kanyang paniniwala kay Jesus ay hindi dahil siya ang anak ng Diyos at sa kaligtasang iniaalay niya sa atin, ngunit sa mga bagay na makukuha niya sa pagiging isang tagasunod. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, may ilan sa atin na naniniwala kay Jesus para lamang sa sariling kapakanan, para makatanggap ng biyaya
at magkaroon ng magandang buhay. Makamtan ang mataas na pagtingin ng tao at magkaroon ng kapangyarihan sa ibang mga naniniwala. Ang iba ay para sa makatanggap ng tulong o pera sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ang iba naman ay para magkaroon ng mga kaibigan at minsan pa ay para makahanap ng asawa at kung ano-ano pang mga dahilan. Minsan naman ay sumusunod lamang tayo dahil naniniwala na ang ating mga magulang at mga mahal sa buhay. Mapapansin natin na ang mga dahilang ito ay pansarili lamang. Hindi ganito ang kalooban ng Diyos. Ang paniniwala kay Jesus ay nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Na ito ang bukod tanging paraan para tayo ay maligtas sa paghahatol na darating. Si Jesus ang tumanggap ng parusang nakalaan para sa atin. At ang hinihingi niya sa mga naniniwala ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Kung hindi ito ang dahilan ng ating pananampalataya kay Jesus, isipin lang natin kapatid kung ano ang mangyayari sa panahon ng pagsubok, paghihirap at mga dagok ng buhay. Ang buhay Kristiyano ngayon ay buhay ng pagsasantabi ng sarili, paninilbihan sa kapwa, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kahit na tayo ay dumadaan sa mga paghihirap ng buhay. Huwag nating gayahin ang ginawa ni Simon na ang puso ay malayo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Pero sumagot si Pedro sa kanya, "Mawala ka sana at ang iyong pera, sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan." Sinabi ni Simon, "Kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin, upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo." Pagkatapos magpatotoo nina Pedro at Juan at mangaral ng mensahe ng Panginoon, bumalik sila sa Jerusalem. At nangaral din sila ng magandang balita sa mga baryo na dinaanan nila sa lalawigan ng Samaria. Kung ating iintindihin ang mga pangyayari, mapalad si Simon na hindi siya agad-agad na hinatulan katulad ni Ananias at Safira. Huwag nating isipin na ang ganitong pag-iisip ay hindi nangyayari sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Katulad ni Simon, tayo rin ay madalas na nag-iisip ayon sa ating makasariling kalooban. Paalaala lamang ito kapatid, na nakikita ng Diyos ang totoong hangarin ng ating puso. Kundi man tayo pinarurusahan o hinahatulan agad ng Diyos, ito ay sa kagustuhan niya na talikuran natin ang ganitong pamumuhay at pag-iisip. Sa pagpapakita ng pasensya ng Diyos sa ating mga makasalanan, magpasalamat tayo dahil binibigyan pa tayo ng sapat na panahong magsisi at magbagong buhay at lumapit kay Jesus. Nakita natin ang agad-agad na pagsisisi ni Simon at humingi ng panalangin sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Matanong ko lang kapatid, tayo ba ay agad-agad rin na humihingi ng kapatawaran sa tuwing tayo ay nagkakasala? Isa ito sa dapat nating matutunan
sapagkat tayo ay nagkakasala sa lahat ng panahon, laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Ganito karupok at makasalanan ang lahat ng tao. Huwag nating tingnan si Simon ng pagkamuhi, sapagkat makikita natin ang ating sarili sa kanyang katauhan. Basahin natin. Si Felipe at ang opisyal na taga-Ethiopia. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, "Pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza." Ang daang yon ay bihira na lang daanan. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandase. Ang Kandase ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, "Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe." Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isayas. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, "Hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Makikita natin dito ang pagpapaliwanag ni Felipe ng magandang balita sa mataas na opisyal na taga-Ethiopia. Talagang gumawa ang Diyos ng mahiwagang kaparaanan para mangyari ang kanyang kalooban. Na ito ay mangyari sa isang taga-Ethiopia na naniniwala sa Diyos, na naglalakbay sa Jerusalem, sa isang daang bihira naman gamitin, at sa pagbabasa nito sa aklat ni Propeta Isayas na nagpapatukoy naman kay Jesus. Na kinailangan pang tumakbo ni Felipe para mahabol lamang ang kanyang karwahe. Hindi ba't napakaraming iba't ibang mga di pangkaraniwang bagay ang dapat mangyari upang ito lamang ay maganap? Ganito ang kaparaanan ng Diyos Ama. Mangyayari lamang ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kapatid, katulad ng opisyal na taga-Ethiopia, may mga panahon na ako rin ay mayroong hindi maintindihan. Karaniwan ito sa ating buhay Kristiyano ngayon. At sa di maipaliwanag na kaparaanan, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ako ay mabigyan linaw sa aking mga pagtatanong. Magugulat na lamang ako at nagkaroon ako ng tamang pangunawa at tamang pananaw. Manalangin tayo sa tuwing dumadaan tayo sa ganitong mga panahon ng pagtatanong na tulungan tayo ng banal na espiritu. Kung tayo ay totoong naniniwala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalig tayo kay Jesus. Pangako ni Jesus na kasama natin siya hanggang sa dulo ng mundo at hinding-hindi niya tayo iiwan. Magtiwala tayo sa Kanya at sa banal na Espiritu na siyang magbibigay lakas at pag-asa at paglilinaw para sa ating mga naniniwala. Basahin natin. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya ay isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama.
walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Binabasa ng opisyal ang ika-53 kabanata ng Isayas na tumutukoy naman kay Jesus. At isinasalaysay dito ang paglilitis ni Jesus sa harap ng mga pinuno ng Hudyo at kay Pilato. Paano nga naman ito maiintindihan kung walang tutulong sa kanyang ipaliwanag ang mga kaganapan sa Jerusalem nung panahon na iyon? Ganito ang dahilan kung bakit lahat tayong mga naniniwala ay inatasang magpamalita ng magandang balita. Sapagkat hindi natin alam kung sino sa ating kapwa ang kasalukuyang naghahanap ng mga kasagutan sa kanilang buhay. Nang turuan tayo ni Jesus sa talinghaga ng manghahasik, tumalima tayo at maghasik ng magandang balita sa buong mundo. Matuto tayong manilbihan sa ating kapwa na ipaalam, ipaliwanag at ipaunawa ang magandang balita sa kanila. Pakatandaan natin na ito lamang ang bukod tanging daan sa kaligtasan. At kung tayo ay sumusunod kay Jesus na mahalin ang ating kapwa, di ba't ipapaalam natin ito sa kanila? Ganito ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya naman ipakita natin ang pagmamahal na ito sa ating kapwa. Basahin natin. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "Sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ibang tao?" Kaya simula sa bahaging yon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "May tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan?" Sumagot si Felipe sa kanya, "Maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang opisyal, "Oo, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos." Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Namalayan na lang ni Felipe na siya'y nasa lugar na ng Azotus. Nangaral siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya hanggang makarating siya sa Cesarea. Sadyang makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa opisyal ng Ethiopia na tinutukoy dito, na sa mahiwagang kaparaanan, ang kanyang mga katanungan ay sinagot ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Felipe. At nang marinig niya ang pagpapaliwanag ni Felipe, siya ay naniwala at nakiusap na mabautismuhan. At sa kanyang kagalakan sa mga pangyayari, makasisiguro tayong siya rin ang magpapapalita ng magandang balita sa kanyang bayan. Kapatid, ako ay nabautismuhan sa aking iglesia makailang taon na ang nakaraan. Ito ay tanda ng aking paniniwala kay Jesus at nagsasabi sa mundo na ako ay isang tagasunod. Ikaw, kapatid, ikaw ba ay naniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos? At kung naniniwala ka na, ikaw ba ay nabautismuhan na? Kapatid, ang pamamalita ng magandang balita ay di namimili ng tao, ng oras, ng lugar, ng panahon. Ito ay habilin sa atin ni Jesus bago siya pumasalangit. Makinig tayo at sumunod sa Kanya. Ipakita natin sa ating kapwa
ang pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon na tayo ay paniniwalaan. Ngunit ipanalangin natin na tayo ay magkaroon ng buhay na kapaki-pakinabang sa Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 8 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.